Romans chapter 4 verse 14 and 25. Sapagkat kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Datapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Dahil dito sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niya ang kanyang pinanampalatayanan. Sa makatuwid, bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi. Magiging gayon ang iyong binhi at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na gayon siya'y may mga 100 taon na at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluwalhati ang Diyos. At lubos na nalig na ang Diyos nangako ay may kapangyarihan makagawa noon. Dahil dito ibinilang naman ng katuwiran sa Kanya. Ngayon hindi lamang dahil sa Kanyang isinulat na sa Kanya ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya na bumuhay na mag-uli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at ibinuhay na mag-uli sa ikaaring ganap natin. Amen.